Hello, ako si Jay at ito ang kwento ko dito sa Canada. Bali today meron kaming training o basta meron kaming training kasi under renovation yung store namin, then magkakaroon ng bagong setup and ayun yung siguro sa ibang mga McDo ganun na rin, ganun na yung setup nila. Yung sa amin kasi under renovation right now, kaya kailangan namin malaman kung ano yung setup para once we reopen, so alam na namin yung gagawin namin. And yun lang, medyo hassle ng konti kasi kailangan namin mag-bus papunta dun sa store na pagte-trainingan. Kasi dito sa pinagtatrabahan namin lang 10 minutes lang walking distance and andun na kami. Pero yung pagte-training na parang mga abutin siya na 45 minutes pag nakabus. Kaya hassle pa din ng kauntian. Kaya ayun nga, thankful pa din kami kasi walking distance lang talaga yung pinagtatrabahan namin, unlike dun sa iba na kailangan nilang mag-bus pa, bumili ng bus ticket for bus pass for 1 month. So kami is lakad-lakad lang. Pero ngayong under training kami, kailangan naming mag-bus. Mahal din $5 din pag wala kang barya. O kaya pag merong umo, doon kasi $5, 1 day trip yun. Pero pagka meron kang $2.5, kaso good for 3 hours lang yun. Pero yun na nga, minsan napapaisip pa din ako about doon sa contract namin kasi hindi nga sigurado yung nakita ko nga sa mga post ng mga immigration consultant na kahit yung mga Pilipino na parang consultant sila, mga Pinoy. Then may mga pinopost sila na update about sa IRCC or sa mga rulings ni Canada. Ang dami talaga nilang papauwiin ng 2025 and 2026. Kaya ayun, malungkot. Wala Siyempre susunod lang tayo kung anong gusto mangyari ng kaya nga tayo temporary foreign workers. Ayun, sorte na lang yung mga PR kasi kumbaga settled na sila. So kailangan na lang nila, yung iba nag-aaral, yung mga PR, or yung iba sige trabaho ng 3, which is okay naman talaga kahit sino naman So ayun nga, pag PR ka madami ka ng options, madami kang pagpipilian. Para kang come and go ka sa ibang company kasi nga permanent residence ka naman. So kami kasi nakatali yan. So hindi, ayun yung contract na meron kami. So lahat naman is dumaan sa pagiging temporary foreign workers kagaya ng mga na-PR. So panapanahon lang yun. So if hindi para sa atin, hindi para sa atin. May ibang pagkakataon. Pero syempre, maasa pa rin tayo sa pagbabago. Pero yun na nga, 2025 and 2026 kahigpitan niya So dito is nasa bus na nga pala kami. And diyan na yung McDonald's na pagte-trainingan namin. So malayo siya, parang malapit siya sa mall. Yan, mall kasi yung kabila. Yan na yung pinaka-mall nila. Ground floor lang, walang second floor. And pag lumiliban po tayo dito sa siguro sa ibang lugar din, sa ibang bansa, kung saan man, may pinipindot bago lumiban ng kalsada. And so yan na yung pinaka-McDonald's diyan kami magte-training. For 3 hours yata kami dito, or 6 hours kami, 9 to 3. And
maganda naman yung lugar. Tsaka ano, basta maganda siya. Maganda yung, ayun, di ko alam. Bigla na kami nag-out. Pauwi na kami niyan. Kinat ko na kasi bawal naman mag-video dun. Sinday nila binidyo ko. Bawal naman mag-video during time. Masasampi ka. So dito is, nandyan na kami sa katapat na mall. Katapat na mall? Nandyan na kami sa tapat nung McDo, which is yung mall. Dito ay napag-isipan lang namin kumain. Dahil sabi ng mga kaibigan natin, deserve. Ayun.